And eto na nga mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito kay Robin Padilla, no? Mga kababayan, patungkol ito kay Robin Padilla na kung saan mismo yung anak niya, mismo yung anak ni Robin Padilla, mga kababayan. Mama Jorda, hello po kay Ma'am Elvin Linares and kay Wilfrida Bunacqua and kay Ma'am Ashley Kate. So mismong anak po ni Robin Padilla, mga kababayan, ang nagsabi na aalis siya ng Pilipinas kung sakali mang tatakbo ang kanyang ama bilang Vice President ng Pilipinas. No? Aalis ng Pilipinas. So, siguro, mismo, kahit ako mahihiya, sabi ni Mamulait. Siguro, mga kababayan, may rason. Yeah? Sabi nga na mismo ng asawa ni Robin ngayon, yung latest wife niya, no? Yung ngayon, si Mariel Rodriguez, ang sabi nga ay hindi deserve ni Robin na tumakbo sa 2028 kasi hindi deserve ng Pilipino si Robin. Di ba? At eto mga kababayan, ipapanood ko sa inyo kasi meron kasing isang vlogger yata mga kababayan itong nagtanong sa anak ni Robin na this is a father-daughter story. Reaction mo lang, may tatakbo daw si Sen. Robin Padilla if sasabihan ni Duterte for Vice President. Your thoughts lang as the daughter. Aalis na ako ng Pilipinas. Why naman? I have no reaction, but aalis na ako ng Pilipinas. Grabe naman. Are you supporting his political Aalis career? na ako ng Pilipinas. diba? Ayan, kita nyo mga kababayan. In-interview si si anak niyang si Kylie kung ano ang magiging reaksyon kung si Robin ay tatakbong Vice President. So, ang sagot ni Kylie, aalis daw siya ng Pilipinas. So, wala ba? Maskin anong reaksyon, aalis talaga daw siya ng Pilipinas. So, mga kababayan, hindi naman po natin siguro masabing, bakit ganun ang sagot? So, di ba, kung ikaw, tatay mo, tatakbong Vice President, syempre, ang reaction mo, of course, susuportahan ko siya. Of course, iikot ako sasama sa kanya. Of course, mangangampanya kami. Pero bakit ang sagot, aalis ako ng Pilipinas? Diba? So, ano nga ba to? Ayaw niyang mapahiya? Ayaw niyang suportahan? Alam ba niya kung ano ang kakayahan ng kanyang tatay? Parang ganun ba? Kayon mga kababayan, diba? May mga nag-comment, mapapahiya ata. Diba? Ayaw mapahiya. Diba, Sir Kendry? Ayan. Hiyang-hiya na siguro si Kylie sa tatay niya. Sabi ni Jeremiah. Dito tayo magbasa sa mga comment. Tapos, ikinahiya siya ng anak niya. Diba? Lahat ng good job. At least anak pa lang niya, alam na. Diba? Sabi ni Arlene Abalos. Sabi naman ni Bivilina Unavia, ikinahiya na siya ng anak niya. Hiyang-hiya siguro si Kylie sa tatay niya. Mabuti pa ang anak, may sariling isip. Sabi ni Teresa Makabidang. Grabe, pati anak tawang-tawa, pero yung mga didishit, 80-80 pa rin. Diba? Biruin mo, diba, Ma'am Maria Ali Inakay? Hiyang-hiya si Kylie sa ginawa ng tatay niya, diba? Ayan, isama mo na daddy mo, sabi ni Fitz Muranya. Binoy, alam mo na, sabi ng anak mo po, sabi ni MJ Delfino. Ayan, ikinahiya, alam na dapat. Yan, Robin, anak mo na ang nagsasabi. Buti na lang talaga, nagmana sa nanay si Kylie. Ikinahiya nga, di ba, Ma'am Ashley Kate? Di lang madidiretso Siyempre, ang inisip na, kung kayo naman kasi, mga kababayan, kung kayo naman kasi anak ni Robin, syempre hindi nyo naman siguro ganun i-downgrade agad yung tatay ninyo. So, syempre dinaan na lang siguro sa ngiti, dinaan sa tawa, dinaan sa joke, pero deep inside nun, hindi ko lang sure mga kababayan, may alitan ba si Robin at si Kylie? May alitan ba sila? Hindi ko lang sure kasi actually si Kylie ngayon mga kababayan, bumalik na siya sa Encantadia. At kung nalaman nyo yung issue na 3 na pala anak ni Aljur kay anak ni Diyos ko po. So ito po, sabi dito nakakahiya lang siya kinakahiya lang siya ng anak niya. Wala kahit anak, walang tiwala. Mga DDS, dyan siguro naman kilala nyo yan. Buti ang anak may alam.
Oh, she knows, sabi ni Juan Michael Vicente. Oh, sabi naman dito, half mint joke. Sabi ni Marika. Ayan, pati anak natawa. Alam niya iti-iti eh. From your own daughter, Robin. Tama yan, Kylie. Very good girl. Puro joke lang naman yan, sabi ni Florante. An exceptional daughter for the saying, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Mismong anak di boto sa ama. Aray mo na. Alam niya ang kapasidad ng tatay niya. Actually, ito po ha, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi ko naman sa pinupuna si Robin. Pero sa totoo lang talaga, mga kababayan, gumagalaw naman siya. Nagtatrabaho naman si Robin. Present naman siya. Hindi naman siya nag-absent. No, actually, mga kababayan, wala naman pong issue si Robin sa corruption. Yun nga lang, dawit siya doon sa 500 million na tawag ba yun? Proposal budget, no? Kay Bato 500, kay Bungo 500, kay Robin 500. Pasok sila doon eh, yung sa DPWH insertion na sinasabi, yung proposal budget ba yun? O kay Aimee Marcos 2 billion, kay Chis Escudero ganun. Ang pinakamalaki yung kay Angara, di ba? So, para sa akin, mga kababayan, wala naman sigurong ginawa si Robin corruption, no? Sa pagkakaalam ko, mga kababayan, hindi naman siguro natin nakita si Robin na may ninakaw. Doon tayo sa walang ninakaw, hindi corrupt. Pero ang problema, mga kababayan, ang tao kasi, ngayon sa totoo lang, Senator Robin, no, kung nanood ka man ngayon, huwag ka magalit sa akin. Ito, sa totoo lang tayo, hindi kita sisiraan. Ganito kasi yan, Senator Robin. Alam naman po namin na kahit senador ka ngayon, number 1 senador ka ngayon, kahit sabihin nating wala kang masyadong batas na naipasa, kung meron man o unti, siguro hindi pa umabot 100. So at least nagtatrabaho ka at in fairness, wala ka namang kinurap, wala ka namang ninakaw. Pero kasi, Senator Robin, hindi po porket wala kang kinurap, wala kang ninakaw, hindi po porket lagi kang present, lagi kang hindi absent, di ba? May attendance ka, at kahit papano naging senador kami, nagawa kang 5 batas, 10 batas, okay na yon. Pero ang iba kasi, Senator Robin, parang ang alam nyo, ang buhay kasi ng artista, ang buhay ng politiko, parang kanta yan. Di ba? Sabihin nyo sa akin ngayon, mga kababayan, kung mali ako. Ang buhay kasi ng politiko, parang kanta yan. Pati ang artista, parang kanta. Kapag ka magaling kang kumanta, anong hahanapin ng hurado? Kapag maganda ang boses mo, kapag magaling ka kumanta, ano ang hahanapin ng judge or ng hurado? Halimbawa, sumali ka sa singing contest. Ganun ang mangyari sa isang politician at artista. Sasali ka sa singing contest, sasali ka sa politika, kapag ibinuto ka ng maraming tao, ibig sabihin gusto ka. At hindi porket binuto ka ng maraming tao at naging number 1 ka ay okay na yon. Hindi po. Kasi bakit, mga kababayan, ganito po kasi yan eh. Kapag ka kumanta ka, no, sa isang singing contest or cooking contest, cooking show, cooking contest, singing contest, ganyan. Basta may mga contest. Kapag ka singer ka, maganda ang boses mo, ang hahanapin ng hurado dyan, yung kulot. Diba? Yung kulot. Kapag ka magluto ka naman, cooking contest, ang hahanapin ng hurado dyan, yung masarap na luto. Kung masarap ang luto mo, ang hahanapin nila dyan, yung hindi masarap. Diba? Kasi kung sobrang sarap yan, automatic panalo ka. Pero kung marami naman kayong contestant dyan, syempre ang hahanapin doon, masarap. Pero medyo maalat. So, may napansin agad. So, ganun po yun, mga kababayan. Ganun po ang mangyari. Sa politiko naman, ganun po siya. Hindi porkit nanalo ka, ay sapat na yun na present ka, wala kang ninakaw, hindi ka kurap, nakagawa ka man lang ng batas sa loob ng isang dekada na naging senador ka, ang batas na gawa mo 5, 10, 20, ay okay na yon. Hindi po, mga kababayan. Kasi alam nyo, ang tao kasi may kanya-kanyang lasa yan. May kanya-kanyang timpla, may kanya-kanyang pagtingin. So hindi porket nakita ka dyan na present ka lagi, pero wala ka namang ginawa, masisilipan ka. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa singing contest, kung maganda ang boses mo, ang hahanapin ng hurado, yung kulot. Yung pangit mong boses. Halimbawa, may flat, 'di ba? Yan ang laging hinahanap, yung flat, yung kulot, yung magkamali ka sa diction, minsan mawawala ka sa tono,
So yun ang hahanapin. Ganon din sa politiko. Hindi porket araw-araw kang nagjo-duty, araw-araw kang nandyan, wala kang ninakaw, ay sapat na yun para maging isang politiko. Hindi po, mga kababayan, hindi po. Bakit? Kasi ang tao kasi ngayon, hindi lang naman kasi isang politiko at hindi lahat ng politiko ay pare-parehong pangalan. Yeah? Hindi lahat ng politiko ay pare-pareho ang ginawa. Yung ibang politiko nagnakaw. Yung ibang politiko mabait. Kaya nga minsan mga kababayan, 'di ba, ang sabi nga bato-bato sa langit ang matamaan o magalit. Minsan nga 'di ba, pag tayo dito nag-content, sabihin natin nagtatanong lang po ha, hindi po kami nanghuhusga. Kasi ganito katulad niyan. Halimbawa, sa Duterte senators or Duterte Black. So alam naman po natin mga kababayan na si Robin Padilla ay parte ng Duterte Black. Alam natin si Robin Padilla ay parte ng Duterte senators. So ngayon mga kababayan, dito sa hilera ng Duterte Black or Duterte senators, si Bongo, si Bato, si Aimee, sino pa? Si Marcoleta, Joel Villanueva, Estrada, sino pa? Alan Cayetano, Pia Cayetano, Robin, Aimee Marcos. Diyan sa grupo na yan, mga kababayan, kung nakikita ninyo, iilan sa mga kagrupo ni Robin may mga something. Iilan sa mga kagrupo ni Robin may mga something. Federico Di Camura, mega love shoutout po sa iyo dyan. Mula kay Sophie Rizel. Ayan. So ngayon mga kababayan, ganun po ang mangyayari. So, kagrupo mo yan eh. Kahit sabihin mo na hindi ka katulad sa kanila na wala kang kaso sa ICC. Hindi ka nagkaroon ng flood control connect or corruption. Hindi ka dawit, hindi ka sangkot. Pero isipin yung mabuti, kahilera ka dyan eh. Kasali ka dyan. So madadawit ka talaga. Madadamay ka talaga. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, kung alam mo sa sarili mong mali na ang sinalihan mong grupo, pwede ka naman mag-independent eh. 'Di ba? Hindi naman kasi po pwede na porket wala kang korupsyon, hindi ka sangkot sa korupsyon, ay yung mga kasama mo kapag nasilipan ay ipagtatanggol mo na. 'Di ba? Walang ganon kasi meron na tayong kasabihan. 5 kayong magkakaibigan, yung 4 mong kaibigan adik, ikaw hindi, anong tawag sa'yo? 'Di ba? Pakisagot mga kababayan, 5 kayong magkakaibigan, yung 4 mong kaibigan adik, ikaw hindi, anong tawag sa'yo? 'Di ba? So ganun po 'yun, mga kababayan. Adik din. 'Di ba, Sir Henry? Kaya sa totoo lang, kapag pumasok kasi tayo sa mga bagay na hindi naman sapat yung ating kapasidad, hindi naman sapat yung ating capability, pagdating sa mga ganyang bagay, wag na nating subukan. 'Di ba? Kasi alam mo sa totoo lang, politiko ka, artista ka, or kahit anumang posisyon meron ka sa mundong ito, mga kababayan, dapat panindigan mo na walang tao na aasahan. Kasi, di ba, ano ba ang rule ng Amerika at sa ibang bansa? Di ba kapag ka 15 years old ka pataas, kailangan marunong ka na maghanap buhay, marunong ka na magdesisyon sa sarili. Di ba? Pagka nag-edad ka na ng 20 pataas, kailangan marunong ka ng kumita, marunong ka ng magtrabaho, marunong ka na lahat kasi 20 anyos ka na eh. Hindi ka na minoridad eh. So ngayon, kung ang idahilan ni Robin ay tatakbo siyang Vice President ni Sara kung utos ni Digong, so kung ganun lang din naman, kaya dapat tama nga ang sabi ni Kylie Padilla. Kung tatakbo daw ang tatay niya Vice Presidente, aalis na lang siyang Pilipinas. 'Di ba? Kasi sa pahayag ni Robin, tatakbo akong busy ni Sara anytime kung utos ni Digong. Kasi mga kababayan, ganito yan eh. Kung hindi pala utos ni Digong, hindi siya tatakbo. So paano kung tumakbo siya at nanalo? So magdi-depend pa rin ba siya kay Digong? Sasandal siya muna kay Digong at tatanungin niya, Tatay Diggs, anong gagawin ko bilang Vice President? Tatay Diggs, puro na lang ganun. So wala kang sariling, desisyon. Mahirap yung ganyan mga kababayan. Kasi naranasan na ng taong bayan yan ngayon na binoto kayo ng milyon-milyong katao tapos nagsiservisyo kayo sa isang pamilya lang. 'Di ba? Nakakahiya naman po yung ganun. Dapat kung ganyan, tatakbo kang Vice President sa sarili mong paa, sarili mong desisyon.
Kasi bakit? Pag dumating ang panahon magkapalpak-palpak ka, magkandalitse-letse ka, 'di ba? Hindi ka naman tutulungan ni Digong eh. Bakit? Aabot pa ba si Digong ng 2028? Mamamatay din naman yata 'yan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako naman hindi ko naman maitanggi kung bakit si Senator Robin Padilla ay talagang malaki ang utang na loob kay Digong. Kasi kung hindi dahil kay Digong, hindi makalaya yan. Oo, binigyan yata siya ng pardo ni Duterte para makalaya sa kulungan si Robin. Di ba? Kaya mahirap yung ganyan mga kababayan, yung pwede ka naman tumakbo pero bakit kailangan may utos pa? Di ba? Kung tatakbo tas utos kay Digong, di ba number 1 senator ka? Tapos aasa ka kay Digong? Dapat magdesisyon kayo, no? Yung sa inyo sarili nyong desisyon kung alam ko ba sa kapasidad ko bilang politician, kaya ko bang tumakbo? So kung tatakbo ka lang kasi utos ni Tarpulano, utos ni ganyan, anong mangyayari sa ating bansa? 'Di ba? Kung tatakbo ka dahil utos ni ganito, utos ni ganyan, anong mangyayari sa'yo? Anong mangyayari sa ating bansa kung sa isang tao ka lang nakikinig? Wala daw siyang ibang pakinggan, kundi si Digong lang. Wala daw ibang makapagpautos sa kanya, kundi si Digong lang. So ano to, lahat ng buhay mo na kay Digong nakasalalay, lahat na lang ng kagustuhan mo, si Digong pa rin ang ano. Wala namang problema sa mga ganyang usapin mga kababayan. Walang problema. Kung kay Digong siya sumusunod, kung kay Digong siya nakasuporta, walang problema. Pero yung, di ba, pagdating naman sa taong bayan, baka pagdating ng panahon pag nanalo kayo, tas yung taong bayan, taong bayan mangangailangan ng tulong nyo, so kailangan ba sasandal muna kayo sa ibang politisyan? Diba? Kasi once kasi na magkaroon ka ng posisyon dyan, hindi naman po pwedeng maghanap ka pa ng advisor. Hindi naman po pwedeng mag-antay ka pa sa desisyon ni Digong. Syempre, nakaupo ka na dyan eh. Diba? Panindigan mo na yan. Kaya nga, mahirap talaga sa totoo lang mga kababayan, kapag pumasok ka sa mga ganyang posisyon, hindi dapat yan pag-isipan ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 1 taon lang. Dapat pag-isipan mo ng 1,000,000 beses. Kasi buhay ng Pilipino, buhay ng mamamayan ang nakasalalay dyan. Bansa ang hahawakan mo, hindi sugal. Hindi yan bata na magkasya kayong lahat sa loob. Ang Pilipinas is Pilipinas. Once na magkaroon ka ng posisyon dyan, once na nasa posisyon ka na, panindigan mo na yan. Bakit? Kasi nakasalalay dyan ang buhay ng taong bayan. Hindi naman yung pagpasok mo sa politician, easy lang yan, pitiks-pitiks lang yan. Bakit? Alam nyo naman, itong vice presidential position, ay lang to anong sabi ba yun ni Robin? Yung parang advocacy lang yan eh. 'Di ba? Easy lang 'yan, madali lang 'yan. Kasi nakikita niya kay Sara na ganoon ang ginawa ni Sara, easy lang. Madali lang gawin. Mga kababayan. Kaya sa totoo lang, mahirap yung ganyan, mahirap yung ganyan mga kababayan. Kaya kailangan kapag tumakbo ka sa politiko na ganyan kataas na posisyon, isipin mong mabuti na hindi ka tumakbo para sa kay Digong. Tumakbo ka kasi siserbisyuhan mo yung taong bayan. 'Di ba? Ang pangit ng ganyan, mga kababayan. Sir Jerisel Puno, hello po. Ang pangit ng ganyan. Kaya tingnan nyo, ultimo anak niya, binuljak na siya. Yung anak niya mismo ang nagsabi kung tatakbo ba ang tatay niya, ang sabi, aalis siya ng Pilipinas. Di ba? Aalis siya ng Pilipinas. So ano bang ibig sabihin nun? Bakit siya aalis? Kasi, kakahiya niya? Hindi proud ang anak niya? Or alam na talaga ng anak niya yung kahinatnan. Diyos ko naman mga kababayan, ulitin ko i-play ko dito nang makita ninyo ng maayos. This is a father-daughter story. Yes. Reaction mo lang, may tatakbo daw si Sen. Robin Padilla if sasabihan ni Duterte for Vice President. Your thoughts lang as the daughter. Aalis na ako ng Pilipinas. Why naman? I have no reaction, but aalis na ako ng Pilipinas. Grabe naman. Are you supporting his political Aalis career? na ako ng Pilipinas. Diba? Hindi niya masagot-sagot.
supporting political career? Ang sagot, aalis ako ng Pilipinas. 'Di ba? So, alam nyo, wala namang ibang sinabi si Kylie doon. Hindi din naman natin pwedeng ibahin yung kanyang sinasabi kasi yun naman talaga, inulit-ulit pa nga niya. Kung sakali daw tatakbo si Robin pagka-vice, aalis daw siya ng Pilipinas. So, syempre, mga kababayan, tayong mga Pilipino, yung ating imahinasyon ay malikot. Yeah? Syempre, ini-imagine ko, bakit nga ba si Kylie aalis ng Pilipinas kapag naging Vice President si Robin? Dahil ba mapapahamak tayo? Dahil ba masunog tayo? Dahil ba mawawala tayo sa mapa? Kasi bakit kaalis ng Pilipinas? 'Di ba? O hindi ba kaya gigirahin tayo ng China dahil tumakbo si Robin? Kaya aalis ang anak niya papuntang ibang bansa? Naku po. Ang daling intindihin, 'di ba? Oo, ganun talaga mga kababayan. So, ibig sabihin, may mga something, no, na hindi sasang-ayon. Hindi ko lang sure ha kung may alitan. Kaya nga ako nagtatanong kanina, may alitan ba si Kylie at si Robin? Kasi kung may alitan sila, hindi naman tumasabi ni Kylie. Siyempre, ang sasabihin ni Kylie, siyempre, proud anak ako niyan. So, susuportahan ko siya kung ano man ang gusto niya. Total, naging politician naman na siya, panindigan na niya. Ganun dapat ang sagot. Pero alam niyo, ang sagot ni Kylie, aalis ako ng Pilipinas. No comment pa rin, aalis ako ng Pilipinas. Yun ang sagot. Diba? O, tsaka, kung nakita niyo naman sa interview ni Julius Babaw ba yun kay Mariel Rodriguez, na ang sabi ni Mariel, hindi deserve ng taong bayan si Robin kaya ayaw niyang tumakbo sa 2028. Alam niyo, minsan hindi na ako makapaniwala kasi malayo pa lang ang 2026, 2025 pa lang. Ang sabi na nga ni Robin, ayaw na tumakbo. Sabi din ni Mariel, hindi na daw tatakbo sa 2028 kasi hindi deserve ng Pilipino. Pero bakit ngayon parang nag-iba na ang statement? Tatakbo akong Vice President kapag utos ni Digong. Bakit ganun na? Nag-iiba na ang kanyang mga sinasabi. Dati ang sabi, ayaw kong tumakbo. Tapos sabi naman ni Mariel, hindi siya deserve ng taong bayan. Kaya ayaw nang tumakbo ni Robin sa 2028. 'Di ba? Kaya yun po mga kababayan ang patunay na mismo yung anak niya ang naglaglag sa kanya na no comment, basta aalis siya ng Pilipinas. Basta aalis siya ng Pilipinas, aalis siya ng Pilipinas, aalis siya ng Pilipinas. Yun ang sabi. So, ibig sabihin ba doon, kaya siya aalis ng Pilipinas, natatakot siya? Natatakot siya baka lusubin ng taong bayan si Robin at madadama yung mga anak? Ganun ba yun? So, ganun yun, mga kababayan. 'Di ba?